Ang hindi nyo na itatanong guys is Aerox na talaga dati yung unang motor ko dito sa Pampanga. Aerox. Tapos nag-switch tayo dito sa R3. Bali madami na rin tayong pinagdaanan na motor eh. Pero dito sa Pampanga, Aerox. Shoutout sa inyo. Three years din sa akin yung Aerox ko nun eh. Tapos May 12, yun, nakapag-decide na tayo na ibenta. Nabenta naman natin sa di natin gusto na presyo. Kasi medyo na pamahal din tayo dun. Pero okay lang. Win-win na rin. Kasi yung upgrade ko dun around abot ng 80,000 eh. Upgrade pa lang parts. Iba pa yung may unit. Siyempre pagka unit way back 2022, alam ko ang Aerox na standard nun around nasa 112,000 noon. Pero ngayon alam ko nasa 120 plus na tayong standard ngayon na Aerox eh. At saka meron na rin version 2, version 1, version 2, version 3 buhay pa rin mga yan eh. Pero yung pinaka latest ngayon 2025 si version 3, which is dalawang variant yan eh. Para alam ko yung isa turbo, which is mas mahal yung price ng isa. Medyo nagsawa lang kasi tayo sa Matic eh, kaya gusto din natin explore yung manual talaga. Pero dati na rin akong nag semi manual. XRM ko nun, XRM 125 turbo na FI. Pero nabenta na rin natin yon. Yun yung gamit ko nung nasa Cagayan pa ako, service ko yun. Para syempre pagka probinsya kasi talaga labanan sa mga motor dyan. Patipiran eh. Sobrang tipid ng XRM guys. Sobrang tipid. Compare mo sa Aerox, tsaka ito mas malala na to. Sobrang lakas. Saktuhan. Nasa kumain ng gas. Alam ko ito around nasa, ang kilometer per liter nya nasa 27. Ano eh. Yung Aerox ko nun, nakapanggilid kasi ako sa Aerox ko nun eh. Kaya ang Aerox ko nun, naabot siya ng 29, ganun. Medyo mabigat na rin yun, saktuhan lang. Tapos pag umuwi tayo sa Bigan guys, yung motor ko na Aerox nun, siguro mga nagagasolina ko dun, pag umuwi tayo ng Bigan, nasa 700 eh. 700 yan. Pero pag itong R3 na yung gamit natin, medyo mabigat-bigat na rin yung gas natin. Kasi 40 liters to. Bale yung Aerox nun, upgraded siya ng 9 liters. Ito 40 liters to eh. Pero yung full tank nito, kaya-kaya niya sa Bigan to. Straight. Pagka nagagawin kasi sa biyahe, kasi pagka bumabiyahe ako papuntang Bigan,
Hindi ako, hindi ako nag-stop over eh. Parang siguro yung pahinga ko lang is yung pagka mag-gas na ako, ganun na lang. Gas, tapos yung basta may bibili lang akong tubig, ganun lang. Or nagugutom, yun na yun siguro. Kasi yun, hindi ko sanay talaga mag stop over eh. Galaban mo lang dito kasi sa R3 pag long ride talaga. Dahil na likod mo, likod tsaka itong palad mo talagang madidiinan dyan. Sobrang diin kasi syempre nakayuko ka dito eh. Bale, malapit na tayo sa packet ng Sitio Bag. Bale, madadaanan din natin kasi yung Bueno. Bueno is yung kainan din, mga kinakainan ng mga nagra-rides din, nagra-rides, mga madami din dumadayo dun eh. Lalo pagka gabi, sobrang daming tao dun. Doon lahat yung mga masasarap na pagkain. Ayahin ko sana yung mga tropa natin na R-Series, kaso baka maboring sila sa ganitong takbo eh. Kalala ko mga yun, sa bankingan tumatakbo ka 120 eh. Ikaw na nagpa-practice pa lang sa bankingan, papapasunod ka na rin eh. Wala ka na din choice kasi ayaw mo din maiwan eh. Well, that's life kasi eh. Wow. Basta safe lang tayo sa mga rides natin. Wear lang tayo ng mga gears, safety gears natin, yun yung pinaka-importante. Pagka mayroong mga investment, safety gears yung mga investment para sa motor. Safety gears yung pinaka-importante, lalo pag mga motor. Siyempre, lisensya, common na yun. Lisensya, safety gears. Ito yung bridge. Yun. Ayun, di ko na videoan yung Bueno. Pero andito na tayo sa Honda. Pakyat na tayo. Dito naman sa papuntang Sitio Bag, medyo ingat-ingat lang tayo sa mga daanan dito. Kasi meron yung mga daanan dito na may mga madudulas kasi eh. Meron yung bus sa